over 400 out of the 677 individuals listed as alleged beneficiaries of confidential funds from both the Office of the Vice President and the Department of Education under Vice President Sara Duterte appear to have no civil registry records with the Philippine Statistics Authority. Citing PSA data, House Good Government Committee Chairman Joel Chua said that these 405 people have no records of live birth and thus could be deemed non-existent. Aside from Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin, there were also names like Milky Sequoia and Alice Crescencio, all of whom the PSA said have no civil registry records. Let's delve deeper with Marisa Grande. She is a Assistant National Statistician from the PSA. Magandang gabi po sa inyo. Good evening. Good evening, everyone. Okay, Ms. Marisa, can you tell us all the things that you've uncovered with the PSA? Ano po yung mga natuklasan po natin dun sa 600 names? 400 po, I believe, wala po sa datos. Tama po kayo, Ms. Gretchen. 405 out of the 677 list of individuals na pina-verify ng ating pong House of Representatives ay nagresulta po sa negative verification, which means wala po kaming record ng birth, marriage, or death records in the PSA database. Okay. How about the 200 other names? Well, based on the verification po, meron po tayong match na with existing record, either one or multiple names. As some of these also are considered as possible na mga common names po. Kaya we need additional data to confirm, para ma-confirm po talaga natin in conclusive the existence of records sa ating pong database. Kaya ang tanong daw, sorry Denise, no? Ang tanong daw Marisa is, are you expecting to get any extra information para makatulong sa inyong search? Or umaasa pa ba tayo or hindi na masyado? Na makakuha tayo As na it extra? appears, wala po silang may bigay na ibang datos kundi listahan based doon sa nag-assign doon sa acknowledgement receipt. So, but what I'm saying is that based on our records doon sa mga pangalan, on the limited information that were provided, only 405 resulted to negative verification po. Ms. Marisa, can you talk us through the process of confirming all of these names, lalo na ngayon, 600 plus names po yung ibinigay sa inyo? Well, yung datos po kasi natin, meron po tayong mga parameters, minimum requirements, which is yung pangalan nga. If we can search further, we have other information needed such as date of birth, place of birth, or pangalan ng parents. But since wala nga po tayong additional information, we base our verification on the name that was provided sa atin po. And we therefore confirm na 405 ay negative sa aming pong record, which means wala pong nag-exist na birth record sa PSA po. And there could be other possibilities na pwede po silang walang birth certificate or need other further documents to confirm kung sila po ba ay talaga nag-exist. Ms. Marisa, curious po ako, pasensya na. Pero meron po bang may last name na Piatos Kasi sa Pilipinas? May mga nagsasabi na meron po pero isa lang yung Isang T. T, oo. Meron ba? Well, based doon kay Mary Grace Piatos ay nag-negative po yung ating resulta doon sa So wala, zero. Piatos na double T. Double T, But okay. we have existing record for Piatos with a single T. Okay. So that kind of matches with what Deputy Chief of Staff ni VP si Lemuel Ortonio sinabi niya, meron akong kilalang Piatos pero single T. Sinabi rin ni Gina Acosta noon na meron daw siyang kilalang Piatos, hindi lang niya sure kung Mary Grace yung pangalan. Makataypo. So, Hindi okay. ba pwedeng But Hindi ganun? kasi- we're asking Miss Maris. Oo. Sige, carry on. Pertaining to Mary Grace Piatos na even the single T, negative din po yan sa amin. Pero merong mga tao na Piatos. So kumbaga meron talagang last name na Piatos, single T. Kasi meron pong Yes concerned po. citizen po nag-message, nagko-comment po sa live stream nila Denise. Oo. Kaya kailangan namin itanong sa inyo, meron ba talaga Meron mga... daw, ang So sabi, meron. madami daw yung surname na yon sa Davao. Pero single T. Pero single Sa T. Davao? Oo, sa Davao. Oo.
Yun ang sabi ng netizen na nag-comment. Ano? Isa pang clarification, no, Miss Mariza. Itong 677 names, sa isang office lang ba ito or combined na ito sa OVP pati sa DepEd? I think the first list that was provided po ay sa DepEd. There's a second submitted list, ongoing verification po. Hindi po ba maaaring nickname ang inilagay? Kaya hindi po nagmamatch? Usually po yung list na binigay nila consists of I assume the first and the last name. So dapat official records Pero po yan, yun nga ano? hindi naman malalaman na nung PSA kung sinabmit yung name, diba, Miss Marisa? Kung sinabmit ko alias, talagang baka hindi nyo na talaga mahanap or baka sakali pang may ibang mabintangan dahil magkapareho sila ng name. Tama po ba? Yeah, We're not that's sure. why medyo careful tayo in releasing the personal information ng mga datos, especially po yung mga match because we don't know if may mga kababayan po kasi tayo na Maapektuhan. common name na tinatawag po natin na magkakapangalan. What other patterns did you see here? Like in terms of the signatures and the names, meron po ba kayo napapansin dun sa pag-check nyo nung buong data? Well, what was submitted to PSA is only the list of the names. So wala po kaming datos ng specimen signature and maybe we can refer it to the authorities to conduct further investigation on the specimen signature. Parang sa NBI nga po yata yun, no? Yung mga signature analysis at handwriting analysis nila. Pero Miss Marisa, kumbaga, sa inyo sa PSA, may other trends pa ba kayo or patterns na uncover? Or wala? Talagang it's just literally a list of names, tapos i-check nyo lang? It's a list of names and it's a large number. So talagang iniisa-isa namin thoroughly yung verification. And that's what we're doing. We're just relying on the limited information. So what we're saying to the public is that based on the names that were provided, ito po yung result ng aming verification. Ay, ma'am, sa inyo pong karanasan, does the cross-checking often happen with the records of COA? Or is it the first time that you're doing this? I cannot recall specific cases, but there might be kasi marami po tayong mga different government agencies that conduct verification not only on auditing, like for example sa BIR, meron po tayong mga verifications na ginagawa. Miss Marisa, yung speaking of cases, no, may mga nagsasabi na posible daw po ba na kaparehas ito dun sa case ni former Banbantalak Mayor Alice Go na ang kinailangan lang late birth registration? Well, we cannot say that based kasi nga po limited po yung mga information that were provided to the PSA. But if additional information can be submitted, then we will investigate. Okay, last question na lang, Ms. Maris. Nabanggit nyo under verification pa yung isa pang listahan at yun nga yung inaabangan, pati nung House Committee. May tentative ba tayo na release date kung kailan yung matatapos? And do you have any idea, can you share with us, mga gaano karaming pangalan yung nasa pangalawang listahan? It's a lot of lists that were submitted to PSA for verification and ongoing po yung aming verification ngayon sa aming pong mga back offices and we will probably release in 2 to 3 days, baka sa Wednesday po because naka 50% pa lang po kami ngayon sa aming verification. Okay. And we ensure that this is a priority of the PSA. Medyo talagang madami, so we're doing a lot of verifications for this conduct of investigation. Ms. Marisa, we do appreciate you and your hard Wait, work. teka lang, may last question lang ako kasi sobrang curious lang ako. Kailangan ko lang itanong. Ms. Marisa, kunwari, ito nga yung listahan. No? Example, yung name ni Mary Grace Piatos. Paano po yung steps niyo? Like, i-enter nyo? May database naman yan sa computer, di ba? Do you enter it Mary Grace Piatos? Then do you try to like Mary Grace one word? Then do you try to remove a T? Kumbaga yung mga typos and close spellings. Do you guys do that also? Yeah, we have parameters to use in the verification of birth, such as yung last name and the first name. And yun nga, because
of this limited information, we're just relying on the verification of the first name and the surname. Okay, at nagtatanong po yung producer namin, yung mga the 200 plus names no na medyo may kapareho. Mga common names po ba ito? Example, Juan de la Cruz, Ano yung Paulo Santos. pinaka-common? Parang ganun po bang type of names? Yan, napakarami po talaga nung may single match na mga information, and there are also some that resulted to multiple match, which means very common siguro talaga yung name, kaya madaming lumabas. And that information is already submitted to the committee for further investigation. Okay, so kumbaga hindi nyo na ma-narrow down even further based dun sa mga Yeah, matches. because we need information on the date of birth, place of birth, and at least one name of the parent.